Praise the Lord. So, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 5, day 6. So, last na to, dito sa MR na to. So, mabilis ang araw. Sa mga kapatid, mag-umpisa na tayo. Meron tayo rito mga ilang Bible verses, babasahin ko. So, yung una ay Romans 8:11. If the spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who indwells you. Amen. So, ang ganda itong verse na to. Sabi niya, the spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you. Sino yan? Siyempre, yan ang espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos ang isa na nagbangon sa Panginoon mula sa kamatayan. At itong isang ito, ang espiritong ito ay nananahan sa loob natin. Okay. Tapos sabi niya, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. So yung espiritu, okay, na nagbangon sa Panginoon mula sa kamatayan, kung ito ay nananahan sa atin, yung espiritu na yan, sabi niya, bibigyan niya ng buhay ang ating nasisirang katawan. So, meron ka bang espiritu? Yung isa na nagbangon sa Panginoong Jesus mula sa kamatayan, syempre, yan ang espiritu ng Diyos. Amen. At bibigyan niya tayo ng buhay. Susuplayan niya ng buhay ang ating nasisirang katawan through His Spirit who indwells you. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nananahan sa atin. Ito ay special privilege. Amen. So hindi lang niya gagawing buhay ang ating espiritu. Hindi lang niya gagawing buhay ang ating kaisipan kung ito'y nakalagak sa espiritu. Kundi pati ang ating katawan, mortal body, katawan na namamatay, bibigyan din niya ng buhay. Amen. So, Ephesians 3:16-17. Be strengthened with power through His Spirit into the inner man. Ano naman sabi rito? Nawa kayo ay mapalakas, okay, ng kapangyarihan mula sa inyong espiritu o mula sa Espiritu Santo tungo sa inyong panloob na tao. So ito naman yung pagpapalakas ng Espiritu Santo. At ang panloob na tao rito, syempre yung ating espiritu. Papalakasin niya yan. So kailangan malakas ang espiritu natin. Amen. At ang resulta, that Christ may make His home in your hearts through faith. So kung napalakas ang ating panloob na tao, okay, ano mangyayari? Si Kristo ay makakagawa ng kanyang tahanan sa ating mga puso, okay, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. 19, that you may be filled unto all the fullness of God. Ito naman, mapuspusan tayo, mapuno tayo ng kapuspusan ng Diyos. Amen. Okay, so, magbasa na tayo. Amen. In Romans 8:11, we have three matters. First, we have the entire triune God. So, meron daw tayo rito tatlong bagay sa Romans 8:11. Tingnan natin kung ano yung tatlong bagay. Okay, so sabi niya, first, we have the entire triune God. So, meron ditong buong tres unong Diyos. Pag sinabing tres unong Diyos, yan ang Ama, Anak, at ang Espiritu. So, nasa atin daw yan. No? Tingnan natin. Saan ba sa Romans 8:11 nandiyan yung triune God? Ito, inisa-isa niya. So, yung una, the one who raised Jesus from the dead. So, sino yan? Yan yung Spirit of the Father. Pwede natin sabihin, yan yung Father. Okay. Tapos, ano pa? Christ Jesus. Siyempre, yan yung anak. Okay. And His Spirit who indwells you. Siyempre, yan yung Espiritu. So, tama naman. Father, Son, and Spirit, buong
entire triune God, meron tayo nito dito sa Romans 8:11. Second, ano pa? We have the process required for His dispensing. Proseso daw, nandito rin daw yung proseso na kailangan para sa kanyang pamamahagi. So, tingnan naman natin, saan ba kasi tayo, pag tayo nagbabasa, hindi natin nakikita ito eh. Buti na lang pinupoint ng ministeryo yung mga ganitong bagay. Okay, so second, sabi niya, yun naman mga proseso na kailangan para sa kanyang pamamahagi, nandito din daw. Tingnan nga natin, saan ba nandun yan? Okay. Okay, so sabi niya, as implied in the words, Jesus. So yung Jesus daw, proseso. Bakit? Emphasizing incarnation. So yung word na Jesus, tama naman. No, ito ay tumutukoy sa pangalan ng Panginoong Jesus sa kanyang pagiging tao. Naging tao siya. So incarnation. So yung Jesus, yun yung proseso ng incarnation, pagkakatawang tao. Ano pa? Christ. Nandito rin yung term na Christ. Ano naman ito? Emphasizing crucifixion and resurrection. So yung Kristo, ito ay tumutukoy sa kanyang pagkapako sa krus at pagkabuhay na muli. Kasi pag sinabi mong napako sa krus, si Kristo ang napako sa krus. Nabuhay na muli, si Kristo ang nabuhay na muli. Napako sa krus, na crucified at na-resurrect. So kanina merong incarnation, ngayon merong crucifixion and resurrection. Tama naman, andun nga pala yung process na yan. Okay. Amen. And raise, emphasizing resurrection. Yung salitang raise, nagbangon. Nagbangon. Ano yan? Yan ay resurrection din. So, anong meron dito? Incarnation, crucifixion, resurrection. Yan yung mga prosesong kailangan daanan ng Panginoon upang ma-qualified siya na maibahagi niya ang kanyang sarili tungo sa atin. So, yun yung pangalawa. May pangatlo pa ito eh. Third, we have His dispensing of Himself into the believers. Nandito naman yung pamamahagi niya, pinamamahagi niya yung kanyang sarili tungo sa mga mananampalataya. Dito sa verse na ito. So, asa naman yan? Okay, so, okay, as shown by the phrase, give life to your mortal bodies. Yun. Nagbibigay ng buhay sa inyong katawang may kamatay. Nagbibigay. Ano yun? Nagdi-dispense ng mamahagi. Tama naman. Dito yung pamamahagi niya. Which indicates that the dispensing not only occurs at the center of our being, but also reaches to the circumference to our whole being. So yung kanyang dispensing, hindi lang sa espiritu na nasa sentro. Umabot din siya sa ating katawang nasisira. Katawang namamatay. No? Sa panlabas, circumference, sa paligid, o sa labas na bahagi. Ibig sabihin, ang pamamahagi niya ay sa ating buong katauhan. Wow! Kompleto, nahimay. So, buong tres unong Diyos nandito. Yung mga process para makapag-dispense siya nandito. Yung dispensing mismo nandito rin. Ang yaman nitong Romans 8:11. Salamat sa ministeryo. Nakita natin to. Ako hindi ko nakita ito. Yung binasa ko lang, may ganito pala. The phrase, give life to your mortal bodies, does not refer to divine healing, but to the result of our allowing the Spirit of God to make His home in us and saturate our entire being with the divine life. Okay. So, kakaiba daw to sa sa divine healing. So, hindi natin dapat paghaluin. Minsan kasi, meron divine healing. Ibig sabihin, ang Diyos mismo, pinagaling niya yung sakit mo. Divine healing. Ito naman ay resulta yung pagbibigay ng buhay sa ating katawang may kamatayan ay resulta ng pananahanan ng Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Kung
pinayagan natin na ang Espiritu ng Diyos ay manahan sa ating mga puso, ito ay aabot sa pamamahagi ng buhay tungo sa ating katawang may kamatayan. So yun, resulta siya. Amen. So in this way, He gives His life to our mortal body, to our mortal dying body, not only to heal it, but also that it may be enlivened to carry out His will. May healing din, kung gano'n. Pag ang Espiritu, okay, ay nanahan sa ating mga puso, aabot siya hanggang sa ating mortal bodies. At merong healing. No? At hindi lang healing, na isasagawa pa rin ang layunin ng Diyos. Amen. So mga kapatid, today's reading na ako, the Spirit in Romans 11 is the Spirit of resurrection. Our spirit is life. Our mind also is life. Our body is dying. However, life is given even to our dying mortal body. Our body can participate in this life, be sustained with this life, and be supplied with this life through His Spirit who indwells us. Amen. Actually, itong item na to yung supply life to our mortal bodies, nababasa ko siya. Pero hindi ko masyado siyang ganun nakikita at nararamdaman. Meron siguro. Meron. No? Sinasabi niya, ito ay para sa pagsasagawa ng layunin ng Diyos. At ito ay resulta ng pananahanan, okay, ng Panginoon sa ating mga puso. No? Kasi yung Panginoon, di ba, sa ngayon nananahan siya. Nananahan siya sa ating espiritu. Okay, sa ating espiritu. Pero sinasabi rito na pwede siyang lumaganap, umabot sa ating mga puso. Ang puso natin ay bahagi ng espiritu at kaluluwa. At ito yung pinakasentro ng kung ano tayo. No, kapag ang Panginoon lumaganap siya, umabot siya sa ating puso at nagkaroon siya ng pananahanan sa ating puso. Wow! Matindi yan. Kasi ibig sabihin na nananahanan siya sa ating puso, nagkaroon siya ng pananahanan dyan. Ibig sabihin, natamo niya yung puso natin. Natamo niya yung sentro, pinakasentro ng kung sino tayo. Kasi yan ang ating puso. At dahil dyan, parang parang mag-i-spill. Mag-i-spill is aawas. Aawas siya. Aabot siya sa ating nasisirang katawan. So, na ito? Pwede ko sabihin, mataas na spiritualidad na ito. Hindi ko alam kung sa mga viewer ko ngayon, meron na umabot sa ganyan. Meron na ba? So, kung umabot na kayo sa ganyan, congratulations. Amen. So, undoubtedly, the indwelling Spirit is the resurrected Christ. Christ, as the indwelling Spirit, constantly imparts life to every aspect of our being. So, ang gawain ng nananahanang Espiritu na siyang nabuhay na muling Kristo. So, ang nabuhay na muling Kristo, ang nananahanang Espiritu sa atin. At nagsimula siyang pumasok sa ating espiritu, naghalo ang dalawang espiritu, naging one spirit, naging mingled spirit. So, yun yung kwento ng espiritu. At sa pamamagitan ng ating paghahabol, pwede ko sabihin sa Panginoon, tuloy-tuloy ng mga spiritual na aktibidad sa buhay natin. At ang pwera pa yung ating individual na paghahabol at corporate na paghahabol. No, ito ay magbubunga
ng pamamahagi ng buhay sa bawat bahagi ng ating katauhan. So, nag-i-spill siya, lumalaganap. Aabutin niya lahat ng bahagi ng katauhan mo. Ang iyong kaisipan, ang iyong damdamin, ang iyong pagpapasya, ang puso mo. Okay, nananahanan siya. At hanggang sa umawas na siya, umabot na rin siya sa mortal body. Kaya ang unique na gawain ng Espiritu, okay, ay gawing buhay ang bawat bahagi ng ating katauhan. Hindi mo nga mapaniwalaan, pati katawan, aabutin niya. Pero last na yan. Yan na yung panlabas, last na siya. Bagamat sinasabi natin, sa panahon natin yan, wala pang eradication ng sin. Hindi pa naalis, naiwala, natanggal itong kalikasan ng kasalanan sa atin. Dahil dyan may kamatayan. Pero papasok pa rin yung buhay sa katawan natin. Ibig sabihin, nakakaano siya. Napakahiwaga ng mga sinasabi natin. Amen. So, an excellent illustration of this is electricity. So, para maintindihan natin to, kailangan natin ng mga illustration pagsasalarawan. So, katulad ng kuryente. Although electricity has been installed into a building, its flow can be frustrated. So, halimbawa may isang building dito. Ano man laki ng building. Halimbawa, hanggang 10th floor, ang taas niya, ang laking building. Tapos, yan kasi may pinaka-main pipe o main wire na tinatawag. I-install nila yung kuryente. Pag na-install dyan, sa pinaka-main channel, ibig sabihin yung kuryente naka-install na sa buong building. Kaya lang, yung paglaganap niya sa bawat sulok, pwedeng mapigilan. So, hindi komot siya ay na-install mo na sa buong building, andun na agad yung mga kuryente sa bawat sulok. Maring sa gabi, lalo na makita mo, konting mga lugar lang nakailaw. So, yung mga lugar na karamihan, madidilim pa yan. Pero may kuryente yan. May kuryente, kaya lang, hindi pa na-on. Kaya yun yung sinasabi niya, napipigilan yung pagkalat. Pag naka-off kasi, kuryente is off. Naka-off, hindi siya lalaganap sa lugar na yun, naka-off kasi. Amen. So, Christ, the life-giving Spirit, has been installed into our being as the heavenly electricity. However, only a small part of our being gives Him a free course. Most of our being is not open to Him, but rather frustrates Him. Ganon. So, tayo yung building. Yung heavenly electricity, yung spirito, na-install na. Na-install na siya eh. Nung pangnanampalataya tayo, na-install na siya. No, saan? Sa espiritu natin. Kasi yung espiritu natin, yun yung pinakakaibuturan, pinakasentro. Yan yung pinaka-main channel ng ating buong katauhan, yung espiritu. Nandun na siya. Kaya lang, ang problema, hindi pa siya nakalaganap. Marami pang lugar sa atin, blackout. Madilim yung yung lugar na yun. Wala pang liwanag yung lugar na yun. Yung sulok na yun, hindi pa naabot. So, pero meron na. Gusto niya lumaganap, kaya lang, napipigilan siya. Alam mo kasi, tayong mga tao, meron tayong free will. Tayo yung mag-on ng switch. Pwede mo sabihin sa Panginoon, dito, Panginoon, pasukin mo to. Pasukin mo yan. Panginoon, yung kaisipan ko, ilalagak ko dyan, pasukin mo. Kaya lang, hindi mapasukan ng Panginoon kasi wala ka pang permiso. Yung Panginoon kasi, ginagalang niya yung ating kapasyahan. Amen. Amen. So, for example, your emotions may be a frustration to Christ.
Therefore, Christ has difficulty imparting himself as life into your emotion. So you need to pray, Lord, deal with my emotions. Break through my emotions, that you may impart yourself as life into them. We need this kind of experience. So maganda yung halimbawa rito. So isa sa mga bahagi natin, halimbawa yung ating emotion. Emotion. Ito yung ating emotion, yung damdamin. Okay. Damdamin. Minsan, ang damdamin mo ay sarado. Maraming laman yan na ayaw mo mapasukan ng Panginoon. Kaya nakasara yan. So, hindi yan napapasukan ng Panginoon. Meron ka dyan mga secret love, secret feeling, mga bagay na inaasam, ginugusto, mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, na hindi ang Panginoon. Kaya ayaw mo matouch yan, sarado yan. Kaya yan yung halimbawa dito. Yung emotion parang isang kwarto na madilim, naka-off ang electricity, hindi gumagana. Buksan mo na yan. Amen. So may prayer dito. So sabi niya, pag ganito, manalangin ka. Okay, Lord, deal with my emotion. Break through my emotions, that you may impart yourself as life into them. We need this kind of experience. Amen. So, emotion. Ano pa? May iba pang party dyan. Yung kanina, yung heart, maganda yon. Yun yung faculty natin, okay, para umibig. Pag hindi napasukan ng Panginoon yung heart natin, hindi mo siya maiibig. Kasi wala kang supply. Walang divinity yung heart mo. Ang kailangan gamitin natin, yung divinity para mahalin siya. Kaya lang sarado. Amen. So if you practice this, you will find that Christ, as life, is now in your spirit, waiting for an opportunity to spread himself into every area and avenue of your being. He is waiting to penetrate the hidden parts of your being. If you open yourself to him, he will even impart himself as life into your mortal bodies, making you a person who is filled with all the riches of his life. Amen. So yun yung daan heart, emotion, para makaabot siya sa ating nasisirang katawan. Kaya minsan hindi niya maabot yung katawan natin. Kasi sarado yung ating puso. Hindi siya makapanahanan doon. Sarado yung ating damdamin. Hindi siya makapasok dyan. Amen. Kaya yung prayer kanina, Lord, okay, tuusin mo ang aking puso, ang aking damdamin. Tulungan mo kung mabuksan to para mapasukan mo ito. Kapasok ka rito, madala mo yung kasaganaan ng buhay. Naku! Pagka nakapasok si Lord dyan, wow! Ang susunod, ang katawan mo, ang bibigyan niya ng buhay. Amen. So ito, God has been processed into the available spirit of life. Before being processed, although he could do many things outside of us, he could not come into us until he had passed through the complete process of incarnation, crucifixion, and resurrections. Since being processed, he has become and still is available spirit of life. Amen. So, nung araw, hindi mangyayari yan nung hindi pa siya na proseso. Di ba? Maski doon sa John 7, sabi niya, yung spirit ay wala pa. Wala pa kayong maiinom na tubig. No? Sapagkat nung panahon na yon, hindi pa siya na proseso. Kaya sabi niya, hindi pa naluwalhati. O hindi pa dumaan sa kamatayan. Hindi pa siya dumaan sa pagkabuhay na muli. No? Pero ngayon, ready ng Panginoon. No? Siya ay pwede nang pumasok sa atin.
Pwede na siyang manahan, manirahan, gumawa ng tahanan sa lahat ng bahagi natin. Gusto mo ba? Gusto mo ba? So, ikaw ang magpapasya. Ikaw ang magbubukas. Panginoon, pasok ka na. So, ikaw yun. Nasa sa atin yun. Amen. So now, like the air for breathing, it is so easy for Him to enter into us as the available spirits of life. God has come into our spirit, making it life. Since Christ, the life-giving Spirit, is in us, our spirit is life because of righteousness. Nasa atin na siya, yung espiritu natin. Kumbaga sa prinoseso na niya. Ang espiritu natin, ginawa na niyang buhay. Tapos na yun. Ang inaantay lang niya ay ang paglaganap. Ang paglaganap niya sa atin. So, gaano katagal siya maghihintay? Pero para sa akin, alam niyo kasi, by experience, minsan ang paglaganap ng Panginoon, hindi naman ganun kabilis at ganun kasi meron tayong dalawang karanasan. Meron yung mga instant. Nag-pray ka ngayon, na-burn ka, na-feel ka. Parang feeling mo, laganap na laganap ang Panginoon sa'yo. Pero yun ay nanggaling sa mga instant action. Pero meron naman yung growth in life na natamo natin ng unti-unti, no, sa panahon ng ating paghahabol sa Panginoon, dahan-dahan, unti-unti, lumalaganap siya. Yun, permanent yun. Permanent. Ang growth in life ay mga bagay na pwede nating maabot. At kapag umabot ka sa mga yugto na yan, andun ka na. Hindi yan mga exciting moment lang. Kaya huwag tayong titigil. Huwag tayong titigil. Huwag hihinto ng church life, tuloy-tuloy, at every morning, mag-enjoy ka sa Panginoon. At sa pang-araw-araw na buhay natin, kaugnayin natin siya sa ating espiritu. Ang kaisipan natin, lagi nating ensayuhin na mailagak siya sa espiritu para may buhay at kapayapaan. So maganda nga yung damdamin ng kapayapaan ay isang pandama na binigay sa atin upang magkaroon tayo ng alarma. Di ba? Kung payapa ang iyong buhay, madalas resulta ito ng ating pagiging nasa espiritu. Meron kang kapayapaan. Yung kapaligiran mo nagbabago. Pero kung hindi maganda yung kapaligiran mo, hindi ka pa rin apektado, payapa ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka niya nabubulabog. No, ibig sabihin niyan, ang iyong kaisipan nakalagak sa espiritu. Napaka-stable ng buhay mo. Pero pag nawala yan, yun, mararamdaman mo na. Meron kang bagabag, alalahanin, okay, meron kang anxiety, kabalisahan sa buhay, sa gabi hindi ka makatulog. So ito ay mga palatandaan na wala kang peace. Wala kang peace. Okay, so dapat mag-ensayo ka ng espiritu. At madalas, nangyayari yan kung ang kaisipan natin nakatuon sa maraming bagay, hindi sa Panginoon na espiritu. Hindi sa Panginoon. Kaya dapat mapanalanginin tayo. Kinukontak ang espiritu, nag-iensayo ng espiritu. No? Upang sa ganon, yung buhay at kapayapaan maging karanasan natin. Amen. So last part na ako. Amen. The Lord has made our spirit life by regeneration. So regeneration, naging buhay ang ating spirit. Now, as the spirit of life in our spirit, He is spreading Himself from our spirit into our soul, into our mind, emotion, and will. Eventually, He will even expand into our mortal body
In such a way, God saturates us with Himself. So yung last part na pwede niyang abutin sa atin ay ang ating mortal body. Pag umabot yan, ibig sabihin, halos natigmakan na niya tayo ng buo. Amen. So, sana makipag-cooperate tayo sa Panginoon para sa kanyang pagtitigmak at paglaganap, no, sa ating buong katauhan. Amen. Oh, Lord Jesus. Panginoon, salamat, ikaw ang indwelling Christ, ang isa na nananahanan sa amin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pagdating, ginawa mo ang aming espiritu na buhay dahil sa katwiran. Panginoon, mula sa aming espiritu, ikaw ay lumalagana pa din tungo sa aming kaluluwa, lalo na ang aming mga kaisipan. Nawa mag-ensayo kami ng paglagak ng aming mga kaisipan sa espiritu, na kung saan may buhay at kapayapaan. Tamuhin mo rin, Panginoon, ang lahat ng bahagi ng aming kaluluwa, ang aming emosyon, pagpapasya. Nawa manahan ka sa aming mga puso, makagawa ka ng tahanan, upang maging ang aming katawan na may kamatayan, maabot mo rin at mabigyan mo ng buhay. Palaganapin mo ang iyong sarili sa loob namin, Panginoon. Salamat, ikaw ay naging espiritu ngayon. Napaka-available mo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Amen. Amen.